Ada kung ngayon mismo, handa na ang Diyos na magbunyag ng isang bagay na maaring magbago ng iyong buhay magpakailanman? Narito ang isang tanong para sa iyo. Naranasan mo na bang maramdaman na parang may kulang sa iyong pananampalataya? Na parang may isang katotohanan, isang lihim na espiritual na nasa harap mo na pero hindi mo maunawaan kung bakit hindi mo ito nakikita. Marahil nagbasa ka na ng Biblia, nagdasal, naghanap, pero parang may nakatago pa rin, tulad ng isang pintuang nakalock na hindi mo alam kung paano bubuksan. Paano kung sasabihin ko sa iyo na may isang makapangyarihang revelasyon na itinatago ng Diyos, na iilan lamang ang nakakadiskubre, ngunit maaaring baguhin ang iyong realidad, magdala ng kaliwanagan sa iyong mga landas, at ikonekta ka sa layunin na hinintay niya para sa iyo. Pero mag-ingat, ang katotohanan ito ay may halaga. Nangangailangan ito ng bukas na puso, tapang na makinig at kahandaang magpapatnubay sa iyo ng Espiritu Santo. Ngayon, susuriin natin ang isang misteryong espiritual na umiwas sa maraming Kristiyano. Bakit ang iba ay nauunawaan ang mga pangako ng Diyos at nabubuhay ng may kasaganaan, habang ang iba kahit naghihintay ay parang nakakulong sa isang siklo ng pagdududa at kabiguan? May isang lihim, isang tabing na kailangang alisin at ipinapangako ko. Sa susunod na ilang minuto, matutuklasan mo ang isang bagay na maaaring maging susi sa pagbukas ng isang bagong yugto sa iyong buhay. Isipin mo sandali, paano kung inilagay ka ng Diyos sa harap ng videong ito dahil gusto niyang makipag-usap ng direkta sa iyo? Hindi ito nagkataon na narito ka. Sabi sa Biblia sa Amos 3:7, hindi gumagawa ang Panginoong Diyos ng anumang bagay nang hindi ibinubunyag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod. Paano kung ito ang sandali na ibinubunyag niya ang isang bagay sa iyo? Isang bagay na maaaring magbago ng iyong pananaw, iyong pananampalataya, iyong kasaysayan. Bago natin simulan, gusto kong anyayahan kang gumawa ng isang makapangyarihang bagay. Sa mga komento isulat, gusto ko maunawaan ang revelasyon ng Diyos. Ang simpleng gawaing ito ng pagpapahayag ng iyong intensyon ay nagpapalakas sa iyong pananampalataya at nagbubukas ng iyong puso para sa kung ano ang nais gawin ng Espiritu Santo. At pakikalikayan mo rin ang video na ito. Kapag nag-like ka, tinutulungan mo ang YouTube na ipakita ang mensaheng ito sa mas maraming tao na kailangang marinig ang salita ng Diyos. Tinutulungan mo ang pagpapalaganap ng liwanag. Gusto kong batiin ka sa pagiging narito, sa pagpili na mamuhunan sa iyong pananampalataya. Espesyal ka dahil hindi lahat ay humihinto para makinig sa sinasabi ng Diyos. Sa pag-like at pag-subscribe sa channel, ikinokonekta mo ang iyong sarili sa isang komunidad na naghahangad na lumago espiritual, na naniniwala na ang pag-unawa sa mga revelasyon ng Diyos ay maaaring magbago ng buhay. At alam mo ba kung bakit ito napakahalaga? Dahil hindi lahat ay may simbahan sa malapit, hindi lahat ay may gabay. Ang channel na ito ay isang espiritual na kanlungan at ang iyong aktibong pakikilahok sa pag-like, pag-komento, pag-subscribe ay bahagi ng isang mas malaking misyon. Magdala ng pag-asa sa mga nangangailangan. Sa mga komento, ibahagi rin ang isang sitwasyon kung saan naramdaman mong kailangan mo ng revelasyon o sabihin lamang, handa na akong makinig. Mahalaga ang iyong boses at nakikita ng Diyos ang bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa Kanya. At narito ang isang tip. Ang halos dulo ng video na ito ay maaaring maglaman ng susi sa pagbukas ng isang pagpapala na hinintay mo ng matagal. Kaya huwag kang umalis. Ngayon, ihanda ang iyong puso, kunin ang iyong Biblia at simulan natin ang pag-aaral na ito. May isang malaking bagay na malapit ng maibunyag. Handa ka na ba? Ang binhing nakatago sa puso, Filipino Tagalog. Isipin mo sandali na may isang binhing espiritual sa loob mo.
na itinanim ng Diyos mula pa sa simula ng iyong buhay. Ang binhing ito ay nagdadala ng isang pangako, isang revelasyong napakalakas na maaaring baguhin ang iyong realidad, magdala ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan at kaliwanagan sa gitna ng pagkalito. Pero narito ang misteryo. Bakit hindi pa ito namumulaklak? Bakit nararamdaman mo na kahit hinintay mo ang Diyos, may isang bagay pa ring humaharang sa revelasyong hinintay mo? Ngayon sisimulan natin ang ating paglalakbay sa isang katotohanan na matatagpuan sa Marcos 4:14-20, ang parabola ng maghahasik, pero may pananaw na baka hindi mo pa narinig dati. Sinasabi ng Biblia na isang maghahasik ang lumabas upang maghasik at ang mga binhi ay nahulog sa iba't ibang uri ng lupa, sa tabi ng daan, sa mabatong lupa, sa gitna ng mga tinik at sa wakas sa mabuting lupa. Ang bawat lupa ay kumakatawan sa puso ng tao at ang binhi ay ang salita ng Diyos. Pero narito ang isang bagay na madalas hindi napapansin. Ang revelasyon ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa pakikinig sa salita, kundi tungkol sa kung ano ang ginagawa mo dito kapag ito ay dumating sa iyong puso. Sinasabi ni Jesus na ang lihim sa pag-unawa sa mga revelasyong banal ay hindi lamang sa binhi kundi sa lupa, ibig sabihin sa kalagayan ng iyong puso. Isipin mo ang iyong buhay sandali. Ilang beses ka bang nagbasa ng talata, nakarinig ng pangangaral, o naramdaman ng isang espesyal na sandali sa panalangin? Pero pagkatapos, ang pagdududa, takot o mga abala ng araw-araw ay ninakaw ang sandaling iyon. Marahil naisip mo, alam ko na nagsasalita ang Diyos, pero bakit hindi ko ito lubos na nauunawaan? Bakit hindi ko nakikita ang pagbabagong hinintay ko? Ang sagot ay maaaring nasa lupa ng iyong puso. Magbalik tanaw tayo ng sama-sama. Una, ang lupa sa tabi ng daan. Ipinaliwanag ni Jesus na sa kasong ito, ang binhi ay ninakaw ng kaaway bago pa ito tumubo. Nangyayari ito kapag narinig mo ang salita, pero agad na hinayaan mong ang mga negatibong pag-iisip, abala o kahit ang kakulangan ng pananampalataya ay nakawin ang kapangyarihan ng mensaheng iyon. Marahil may nagsabi sa iyo na hindi mo kaya o marahil ang bigat ng iyong mga laban ay nagpangyari sa iyo na pagdudahan na talagang may malaking plano ang Diyos para sa iyo. Pero narito ang magandang balita. Maaari mong baguhin ang lupa ng iyong puso. Hindi naghahasik ang Diyos ng mga binhi ng walang dahilan. Pinili ka niya upang makatanggap ng revelasyon, pero kailangan mong protektahan ang binhing iyon. Ngayon, ang mabatong lupa. Ito ang puso na tumatanggap ng salita ng may kagalakan pero walang malalim na ugat. Kapag dumating ang mga pagsubok, isang problema sa pera, isang issue sa pamilya, isang pagkabigo, ang binhi ay hindi natitiis. Marahil naramdaman mo na ito, isang panandali ang kasabikan kapag narinig mo ang isang pangako ng Diyos. Pero kapag nagiging mahirap ang buhay, parang nawawala ang revelasyon. Ano ang kulang? Lalim. At ang lalim ay nagmumula sa isang pare-parehong relasyon sa Diyos, sa paghihintay sa Kanya kahit na mukhang mahirap ang lahat. At pagkatapos, mayroon tayong lupa na puno ng tinik. Ito ang pinakadelikado dahil madalas hindi natin napapansin ang pagtubo ng mga tinik. Sabi ni Jesus na ang mga tinik ay ang mga alalahanin ng mundo, ang ilusyon ng kayamanan at mga pagnanasa sa iba pang bagay. Marahil gusto mong maunawaan ang mga revelasyon ng Diyos, pero ang iyong isip ay puno ng pagkabalisa, takot sa hinaharap o kahit mga ambisyon na nang hindi mo namamalayan ay sumasakal sa binhi. Narito ang isang bagay na dapat pag-isipan. Ano ang sumasakop sa espasyo na dapat para sa Diyos sa iyong puso? Sa wakas, ang mabuting lupa. Ito ang puso na hindi lamang nakikinig sa salita, kundi tinatanggap ito, iningatan at hinayaang lumago. Ang pusong ito ay nagbubunga 30, 60 hanggang 100 beses at alam mo kung ano ang pinakanakakamangha? Ang
revelasyong hinintay mo ay nagsisimulang magbukas kapag ang iyong puso ay naging ganitong mabuting lupa. Hindi itinatago ng Diyos ang anumang bagay mula sa iyo. Hinintay niya na ihanda mo ang lupa upang tanggapin ang kanyang itinanim. Gusto kong huminto ka sandali at isipin ano ang kalagayan ng iyong puso ngayon. May mga tinikbang kailangang bunutin, mga batong kailangang alisin, o marahil kailangan mo lamang diligan ang binhi ng mas maraming panalangin, mas maraming tiwala, mas maraming pagsuko. Ang revelasyong hindi mo pa naunawaan hanggang ngayon ay maaaring naghihintay lamang ng isang bagay, isang pusong handa na tanggapin ito. At narito ang isang katotohanan na maaaring magbago ng lahat. Hindi sumusuko ang Diyos sa paghahasik sa iyo. Kahit na sa nakaraan ang binhi ay ninakaw, natuyo o nasakal, patuloy siya sa pagtatanim. Ang bawat talata na binabasa mo, bawat sandali ng panalangin, bawat video tulad nito ay isang bagong binhing inihasik. At ngayon, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na ihanda ang lupa ng iyong puso upang ang revelasyon ay mamulaklak. Bago natin ipagpatuloy, gusto kong anyayahan kang gumawa ng isang espesyal na bagay. Sa mga komento isulat, ang aking puso ay mabuting lupa, o ibahagi kung ano ang nararamdaman mong kailangang baguhin upang matanggap ang revelasyon ng Diyos. Ang gawaing ito ng pagpapahayag ay nagpapalakas sa iyong pananampalataya at nagbibigay inspirasyon sa iba na nanonood. At pakikalikayan mo rin ang video na ito. Ang bawat like ay tumutulong na dalhin ang mensaheng ito sa isang taong kailangang marinig ito. Bago natin ipagpatuloy, gusto kong anyayahan kang maging miyembro ng channel. Sa pamamagitan nito, tinutulungan mo ang magdala ng pagkain sa mga nagugutom sa buong mundo. Ang iyong pakikilahok ay gumagawa ng tunay na pagbabago. At kung hindi mo magawang maging miyembro, pakikalikayan mo, huwag laktawan ng mga ad. Ang bawat panunood ay tumutulong din sa amin na ipagpatuloy ang misyong ito. Sama-sama, pinapakalat natin ang salita at pag-ibig ng Diyos. Ngayon, isang tanong para sa iyo. Paano kung ang susi sa pag-unawa sa revelasyon ng Diyos ay hindi lamang sa iyong puso, kundi sa isang bagay na hindi mo pa nakikita, isang bagay na nakatago sa isang kwentong biblikal na marahil nabasa mo na pero hindi mo lubos na naunawaan? Sa susunod na sandali, susuriin natin ang isang pagkikita na nagbago ng buhay ng isang tao magpakailanman at maaari rin nitong baguhin ang iyo. Huwag kang umalis dahil ang susunod ay maaaring eksakto ang hinintay mong marinig. Ang pagtatagpo sa gabi kay Nicodemo, Filipino Tagalo. Naramdaman mo na ba na kahit hinintay mo ang Diyos, parang natatakpan ng anino ang katotohanan na parang napakalapit mo na sa pag-unawa ng isang malalim na bagay pero hindi mo pa rin malinaw na nakikita? Marahil nagtanong ka na, bakit hindi direktang nagsasalita sa akin ng Diyos? Bakit parang napakahirap maabot ng mga revelasyong hinintay ko? Ngayon tuklasin natin ang isang kwento na nagpapakita kung bakit madalas hindi natin nauunawaan ang mga katotohanang espiritual na nais ipakita ng Diyos at kung paano natin ito mababago. Buksan ang iyong Biblia sa Juan 3:12 kung saan natin matatagpuan ang pagtatagpo ni Nicodemo kay Jesus, isang usapan na nangyari sa ilalim ng tabing ng gabi pero nagdala ng liwanag sa isang katotohanang walang hanggan. Si Nicodemo ay isang Pariseo, isang edukadong tao iginagalang, isang hinintay ang mga kasulatan ng kabisado. Mayroon siyang lahat ng sagot sa teolohiya pero may isang bagay sa kanyang kalooban na hindi mapakali. Naramdaman niya na may kulang sa kanyang pananampalataya. Kaya naman, pumunta siya kay Jesus sa gabi, nagtatago, marahil natatakot sa sasabihin ng iba, pero may matinding pagnanais na maunawaan. At dito nagsisimula ang misteryo, bakit ang isang napakatalinong tao na lubos na hinintay ang batas ay hindi pa rin nauunawaan ang revelasyong dinala ni Jesus. Nang lumapit si Nicodemo, diretso ang sagot ni Jesus. Sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, kung hindi ipanganak muli ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Juan 3:3. Naguluhan si Nicodemo, ipanganak muli? Paano iyon posible? Sinubukan niyang unawain ito gamit ang lohika, gamit ang alam na niya, pero nagsasalita si Jesus ng isang bagay na ganap na bago, isang bagay na lampas sa kaalaman ng tao. Narito ang unang aral para sa atin. Madalas, hindi natin nauunawaan ang mga revelasyon ng Diyos dahil
magsikap natin itong ilagay sa mga kahon ng ating pag-iisip. Hindi lamang sa isip nagsasalita ang Diyos. Nagsasalita siya sa Espiritu. Isipin mo ang iyong sariling paglalakbay. Ilang beses mo bang sinubukang unawain ang isang pangako ng Diyos gamit ang alam mo na? Marahil nagbasa ka ng talata tulad ng lahat ay nagtutulungan para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa Diyos. Romans 8:28. Pero nang magkamali ang mga bagay na isip mo, paano ito magiging totoo? Katulad ni Nicodemo, tinitingnan mo ang revelasyon gamit ang mga mata ng lohika at hindi gamit ang mga mata ng pananampalataya. Inaaanyayahan ka ni Jesus at ikaw na iwanan ang mga lumang paraan ng pag-iisip at buksan ang puso para sa isang bagong bagay, pero hindi doon natatapos ang kwento. Nagpatuloy si Jesus at nagsabi ng isang bagay na mas malalim. Kung hindi ipanganak ang isang tao mula sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Juan 3:5. Dito, nagsasalita si Jesus tungkol sa isang pagbabagong espiritual, isang muling pagsilang na nangyayari lamang kapag sumuko ka sa Espiritu Santo. Si Nicodemo, sa kabila ng kanyang karunungan, ay nakakulong pa rin sa mga tradisyon, sa mga patakaran, sa mga bagay na maaari niyang kontrolin, at iyon mismo ang maaaring humaharang sa revelasyong hinintay mo. Sinusubukan mo bang unawain ang Diyos batay sa mga bagay na maaari mong kontrolin sa halip na sumuko sa nais niyang gawin? Magbalik tanaw tayo ng sama-sama. Si Nicodemo ay dumating sa gabi, marahil dahil sa takot, marahil dahil sa kahihiyan, pero dumating siya. Ipinapakita nito na kahit may mga pagdududa, siya ay gutom sa Diyos. At ikaw, ilang beses mo nang naramdaman ang pagnanais na maunawaan pa na lumapit, pero may humawak sa iyo. Marahil ang takot sa sasabihin ng iba o ang pagdududa kung talagang makikipag-usap sa iyo ang Diyos. Narito ang isang katotohanang nagpapalaya. Hindi hinamak ng Diyos ang pusong naghihintay kahit dumating ito sa kadiliman ng gabi. Tinanggap niya si Nicodemo at handa siya rin natanggapin ka. Pero may mahalagang detalye sa pagtatagpong ito. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo, kung nagsalita ako sa inyo ng mga bagay na makalupa at hindi kayo naniwala, paano kayo maniniwala kung magsasalita ako sa inyo ng mga bagay na makalangit? Juan 3:9. Sa madaling salita, sinasabi ni Jesus na para maunawaan ang mas malalalim na revelasyon, kailangan mo munang maniwala sa mga simpleng bagay na ipinakita na niya sa iyo. Marahil hinintay mo ang isang malaking pangitain, isang tanda sa langit, pero hinintay ka ng Diyos na magtiwala sa maliliit na katotohanang inilagay na niya sa iyong landas. Ang bawat talata na binabasa mo, bawat sandali ng panalangin, bawat pangako na iniingatan mo sa iyong puso ay isang hakbang patungo sa pagbubukas ng iyong mga mata espiritual. Gusto kong huminto ka sandali at isipin ano ang ipinakita na ng Diyos sa iyo pero hindi mo lubos na pinaniwalaan. Marahil ito ay isang pangako ng kapayapaan sa gitna ng bagyo o ang katiyakan na ginagabayan niya ang iyong mga hakbang kahit na mukhang hindi sigurado ang landas. Katulad ni Nicodemo, maaaring isang hakbang ka na lang mula sa pag-unawa sa revelasyong palagi mong hinintay at ang hakbang na iyon ay pananampalataya. At narito ang pinakanakakamangha. Hindi natapos ang Diyos sa pag-uusap kay Nicodemo noong gabing iyon. Hindi sinasabi ng Biblia kung ano ang nangyari pagkatapos, pero alam natin na muling lumitaw si Nicodemo na ipinagtanggol si Jesus, Juan 7:50-51, at tumulong sa paglilibing sa kanya, Juan 19:39-40. Ipinapakita nito na kahit hindi dumating ang revelasyon ng isang beses, patuloy na gumagawa ang Diyos sa iyong puso. Hindi siya sumusuko sa iyo. Ang bawat sandali na hinintay mo, bawat pagdasal mo, bawat video tulad nito na pinapanood mo ay bahagi ng proseso ng pagbubukas ng iyong mga mata sa katotohanan na nais niyang ibunyag. Bago natin ipagpatuloy, gusto kong anyayahan kang gumawa ng isang makapangyarihang bagay. Sa mga komento isulat, pinipili kong maniwala sa mga katotohanan ng Diyos o ibahagi ang isang bahagi ng iyong buhay kung saan kailangan mong magtiwala ng higit sa ipinakita na ng Diyos sa iyo. Ang gawaing ito ng pagpapahayag ay nagpapalakas sa iyong espiritu at nagbibigay inspirasyon sa iba na nanonood. At kung hinintay ka ng mensaheng ito, huwag kalimutang i-like. Tumutulong ito na dalhin ang salitang ito sa mas marami
maraming pusong gutom sa Diyos. Ngayon, isang tanong para sa iyo. Paano kung ang revelasyong hinintay mo ay hindi lamang nakasalalay sa paniniwala, kundi sa pakikinig sa isang bagay na hinintay na ng Diyos sa iyo ng matagal? Isang bagay na nakatago sa isang salitang paulit-ulit na ginamit ni Jesus, pero madalas nating hindi pinapansin. Sa susunod na sandali, tuklasin natin ang isang susi espiritual na maaaring magbukas ng iyong mga mata. Huwag kang umalis dahil ang susunod ay maaaring magbago ng paraan kung paano mo tinitingnan ang iyong pananampalataya. Ang kayamanang nakatago sa bukid na isip mo na ba na ang revelasyong hinintay mo ay maaaring mas malapit kaysa sa iniisip mo? Marahil hindi nakatago sa isang malayong lugar, kundi nasa harap mismo ng iyong mga mata, naghihintay na makita mo ang halaga nito. Madalas, hindi natin nauunawaan ang mga katotohanan ng Diyos, hindi dahil wala ito sa ating abot, kundi dahil hindi natin hinintay kung gaano ito kahalaga. Ngayon, susuriin natin ang isang parabola na maikli pero makapangyarihan na isinalaysay ni Jesus sa Mateus 30:44. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang kayamanang nakatago sa bukid na natagpuan ng isang tao at muling itinago. At sa sobrang tuwa, pumunta siya, ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Ang simpleng kwentong ito ay naglalaman ng isang lihim na maaaring magbago ng paraan kung paano mo tinitingnan ang iyong pananampalataya. Isipin mo ang isang ordinaryong tao, naglalakad sa isang simpleng bukid, marahil pagod, iniisip ang mga laban ng araw-araw. Bigla natisod siya sa isang hindi inaasahang bagay, isang kayamanang may halagang hindi maipaliwanag, nakatago sa lupa. Hindi niya ito hinintay, pero naroon ito, kumikinang sa harap niya. Ano ang ginawa niya? Hindi siya nagdalawang isip. Sa sobrang tuwa, itinago niya muli ang kayamanan, tumakbo, ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian, bahay, damit, lahat, at binili ang bukid na iyon. Bakit? Dahil alam niya na ang halaga ng kayamanan ay mas malaki kaysa sa anumang pag-aari niya. Narito ang tanong na kailangan nating itanong: paano kung ang revelasyon ng Diyos ay katulad ng kayamanang ito, naghihintay na makita mo ang halaga nito at handa kang ibigay ang lahat para rito? Ang parabulang ito ay nagtuturo sa atin ng isang malalim na bagay tungkol sa kung bakit madalas hindi natin nauunawaan ang mga revelasyon ng Diyos. Ang kayamanan, ang katotohanan, ang pangako, ang tawag na mayroon ng Diyos para sa iyo ay nakatago sa bukid ng iyong buhay. Ang bukid na ito ay maaring ang iyong routine, ang iyong mga laban, ang iyong mga sandali ng panalangin, kahit na ang iyong mga pagdududa. Pero para mahanap ang kayamanan, kailangan mong maging alerto. Ang tao sa parabola ay hindi natagpuan ang kayamanan dahil siya ang pinakamatalino o pinakakarapat dapat. Natagpuan niya ito dahil naroon siya, bukas ang mga mata. Tunay bang naroroon ka sa iyong paglalakbay kasama ang Diyos? O dumadaan ka lang sa bukid nang hindi napapansin ang inilagay niya roon? Isipin mo ang iyong buhay sandali. Ilang beses mo nang naramdaman ang isang kawalan, isang hindi mapakali, na parang may kulang. Marahil nagbasa ka na ng Biblia, nagdasal, pumunta sa simbahan, pero nararamdaman mo pa rin na may mas malaking katotohanan na hindi mo naabot. Ang parabola ng kayamanang nakatago ay nagpapakita sa atin na ang revelasyon ng Diyos ay madalas nakatago sa mga simpleng bagay. Isang talata na binasa mo ng libu-libong beses pero hindi mo lubos na pinagnilayan. Isang sandali ng katahimikan kung saan nagsasalita ang Diyos pero nadidistract ka. Isang pagsubok na, sa totoo, ay ang bukid kung saan nakatago ang kayamanan. Paano kung ang iyong mga laban ngayon ay ang bukid na pinili ng Diyos para itago ang pinakamalaking pagpapala sa iyong buhay, pero narito ang detalye na gumagawa ng malaking pagbabago. Ang tao sa parabola ay hindi lamang natagpuan ang kayamanan, and kumilos siya. Ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian para bilhin ang bukid. Ipinapakita nito sa atin na ang revelasyon ng Diyos ay nangangailangan ng sakripisyo. Hindi naman kailangang mga material na bagay, kundi isang sakripisyo ng puso, ang pag-iwan ng pagmamataas, ng takot, ng mga abala, kahit na ng pangangailangang maunawaan ang lahat gamit ang luhika. Ano ang kailangan mong iwanan para yakapin ang revelasyon na mayroon ng Diyos para sa iyo? Marahil
Marahil ito ay ang pagdududa na nagpapatanong sa iyo kung talagang nagsasalita ang Diyos sa iyo. Marahil ito ay ang bigat ng nakaraan na humihinto sa iyo na maniwala sa mga pangako ng hinaharap. O marahil ito ay ang kaginhawaan ng isang mababaw na pananampalataya na hindi ka hinintay na maging mas malalim. Gusto kong magbalik tanaw ka sa isang bagay. Ano ang humihinto sa iyo na ibigay ang lahat para sa kayamanan? Ang tao sa parabola ay hindi nagdalawang isip dahil nakita niya ang halaga ng natagpuan niya. At narito ang magandang balita, hindi itinatago ng Diyos ang kayamanan para biguin ka. Itinatago niya ito para anyayahan kang hanapin siya. Sabi sa Biblia sa Jeremias 29:13, hahanapin ninyo ako at matatagpuan ninyo ako kapag hinintay ninyo ako ng buong puso. Ang revelasyong hinintay mo ay maaring naghihintay lamang ng isang bagay. Ang iyong desisyon na hanapin ito ng buong puso mo, pero may isa pang aspeto ng kwentong ito na kailangan nating isaalang-alang. Bakit nakatago ang kayamanan? Bakit hindi ito inilagay ng Diyos sa isang malinaw na lugar? Dahil ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay nangangailangan ng pagsisikap, pansin at pananampalataya. Isipin mo ang isang hilaw na diamante. Hindi ito kumikinang hanggat hindi hinintay. Sa parehong paraan, ang revelasyon ng Diyos ay madalas dumating ng nakabalat kayo sa isang kahirapan, sa isang sandali ng katahimikan, sa isang salitang narinig mo pero hindi mo hinintay. Paano kung hinintay ng Diyos na pahalagahan mo ang bukid ng iyong buhay kasama ang lahat ng imperpeksyon nito para ipakita sa iyo ang kayamanang itinago niya roon? Gusto kong hikayatin ka ngayon. Ang kayamanan ay mas malapit kaysa sa iniisip. Budyo maaring naroon ito sa sandaling nagdadasal ka kahit wala kang nararamdaman. Maaring naroon ito sa pangakong biblikal na minarkahan mo pero hindi mo lubos na pinaniwalaan. Maaring naroon pa nga ito sa videong ito na inilagay ng Diyos sa iyong landas para sa isang dahilan. Kumilos ang tao sa parabola ng may tuwa dahil nakita niya ang halaga ng kayamanan. At ikaw, handa ka na bang makita ang halaga ng nais ipakita sa iyo ng Diyos? Bago natin ipagpatuloy, gusto kong anyayahan kang gumawa ng isang espesyal na bagay. Sa mga komento, isulat, nakikita ko ang halaga ng kayamanan ng Diyos. O ibahagi kung ano ang nararamdaman mong kailangang iwanan para hanapin ang revelasyon na mayroon ng Diyos para sa iyo. Ang gawaing ito ng pagpapahayag ay nagpapalakas sa iyong pananampalataya at nagbibigay inspirasyon sa iba na nanonood. Kung hinintay ka ng mensaheng ito, huwag kalimutang i-like. Tumutulong ito na dalhin ang salitang ito sa mas maraming taong kailangang mahanap ang kanilang kayamanan. Ngayon, isang tanong para sa iyo. Paano kung ang revelasyong hinintay mo ay hindi lamang sa paghahanap ng kayamanan, kundi sa pakikinig sa isang boses na nagsasalita na sa iyo ng matagal? Isang boses na madalas hindi pinapansin ng marami, pero nagdadala ng kapangyarihang magbukas ng iyong mga mata espiritual. Sa susunod na sandali, tuklasin natin ang isang susi na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad, isang bagay na napakasimple pero napakalalim na maaaring ang hinintay sa iyong paglalakbay. Huwag kang umalis dahil ang susunod ay maaaring magbago ng paraan kung paano mo tinitingnan ang iyong pananampalataya. Ang tinig na hindi mo kinilala, naramdaman mo na ba sa isang sandali ng katahimikan na parang sinusubukang makipag-usap sa iyo ang Diyos pero hindi mo alam kung paano makinig? Marahil isang kaguluhan sa puso, isang parirala na hindi mawala sa iyong isip o kahit isang panaginip na parang may dalang mas malalim na kahulugan. Paano kung ang revelasyong hinintay mo ay hindi sa isang bagong bagay, kundi sa isang tinig na nagsasalita na, naghihintay na matutunan mo itong kilalanin? Ngayon, susuriin natin ang isang makapangyarihang kwento na nagpapakita kung bakit madalas hindi natin nauunawaan ang mga revelasyon ng Diyos. Ang tawag kay Samuel na matatagpuan sa 1 Samuel 3:1-10. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang batang propeta. Ito ay tungkol sa iyo at kung paano ka tinutawag ng Diyos na makinig sa isang bagay na maaaring magbago ng iyong buhay. Sinasabi ng Biblia na si Samuel ay isang bata pa lamang, naglilingkod sa templo sa ilalim ng pamumuno ni Eli, ang pari. Noong panahong iyon, bihira ang salita
salita ng Panginoon at hindi karaniwan ang mga pangitain. Parang pamilyar ito, marahil nararamdaman mo na sa ilang sandali ng iyong buhay, parang tahimik ang Diyos na parang malayo ang mga revelasyong hinintay mo. Pero sa isang ordinaryong gabi, habang natutulog si Samuel, isang pambihirang bagay ang nangyari. Tinawag siya ng Diyos sa kanyang pangalan. Samuel, Samuel, isang malinaw na tinig pero hindi niya ito kinilala. Tumakbo siya kay Eli, iniisip na ang pari ang tumawag. 3 beses itong nangyari hanggang napagtanto ni Eli na ang Panginoon ang nagsasalita. Sinabi niya kay Samuel, bumalik ka, humiga ka, at kung tatawagin ka niya muli, sabihin mo, magsalita Panginoon, dahil nakikinig ang iyong lingkod. Narito ang unang lihim ng kwentong ito. Madalas, hindi natin nauunawaan ang revelasyon ng Diyos dahil hindi natin kinikilala ang kanyang tinig. Narinig ni Samuel ang tinig ng Diyos, pero inakala niyang isa lamang itong ordinaryong bagay, isang tinig ng tao. Ilang beses mo itong naramdaman. Marahil nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng isang talata na tumama sa iyong puso, pero naisip mo, nagkataon lang yon. Marahil inilagay niya ang isang tao sa iyong landas na may salitang panghihikayat, pero hindi mo pinansin, iniisip na isang simpleng usapan lamang ito. O marahil sa isang sandali ng panalangin, naramdaman mo ang isang malalim na bagay, pero agad kang na-distract ng mga alalahanin ng araw. Paano kung nagsasalita ang Diyos sa iyo sa lahat ng oras, pero hindi mo pa natutunan kung paano makinig? Isipin mo ang iyong sariling paglalakbay. Naranasan mo na bang maramdaman ang isang tawag, isang direksyon, pero nagdalawang isip ka dahil hindi ka sigurado kung ito ay mula sa Diyos? Marahil naisip mo, totoo ba itong para sa akin? Karapat-dapat ba akong makinig sa tinig ng Diyos? Ipinapakita sa atin ang kwento ni Samuel na hindi lamang ang matatalino o perpekto ang pinipili ng Diyos. Pinipili niya ang mga handang makinig. Bata pa si Samuel, walang karanasan, pero may bukas na puso. At iyon ang hinintay ng Diyos sa iyo ngayon. Isang pusong nagsasabi, magsalita, Panginoon, dahil nakikinig ang iyong lingkod. Pero may isa pang mahalagang detalye sa kwentong ito. Bakit hindi kinilala ni Samuel ang tinig ng Diyos? Dahil wala pa siyang karanasan sa mga revelasyong banal. Sabi ng Biblia na hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon at hindi pa rin ipinahayag sa kanya ang salita ng Panginoon. 1 Samuel 3:7. Hindi ito nangangahulugang hindi naniniwala si Samuel sa Diyos. Naglilingkod siya sa templo, pero hindi pa niya natutunan kung paano makilala ang tinig ng Diyos mula sa iba pang mga tinig sa paligid niya. At narito ang isang katotohanang maaaring magbago ng lahat. Ang pakikinig sa tinig ng Diyos ay isang kasanayang nabubuo. Habang mas hinintay mo, nagdadasal, nagmumuni-muni sa salita at inilalagay ang iyong sarili sa presensya ng Diyos, mas nagiging malinaw ang kanyang tinig. Gusto kong magbalik tanaw ka sa isang bagay. Ano ang mga tinig na nakikipagkumpetensya sa tinig ng Diyos sa iyong buhay? Marahil ito ay ang tinig ng takot na nagsasabing hindi mo kailanman mauunawaan ang mga pangako ng Diyos. Marahil ito ay ang tinig ng mga abala kasama ang social media, trabaho o mga alalahanin na humihila sa iyong focus. O marahil ito ay ang tinig ng pagpuna sa sarili na nagpapaniwala sa iyo na hindi ka karapat-dapat na marinig ang Diyos. Katulad ng kailangan ni Samuel ng gabay ni Eli, kailangan mo ng gabay ng Espiritu Santo para matutunan kung paano paghiwalayin ang tinig ng Diyos mula sa lahat ng ingay sa paligid mo. At narito ang pinakanakakamangha, hindi sumuko ang Diyos kay Samuel. Tinawag niya siya ng 1, 2, 3 beses hanggang handa na si Samuel na sumagot. Ipinapakita nito ang puso ng Diyos para sa iyo. Hindi siya napapagod sa pagtawag sa iyo. Kahit na hindi mo pinansin ang kanyang tinig noon, kahit na nalito mo ang kanyang tawag sa isang ordinaryong bagay, patuloy siya sa pagsasalita. Ang bawat sandali na hinintay mo, bawat pagbubukas mo ng iyong Biblia, bawat video tulad nito na pinapanood mo ay isang bagong pagkakataon na marinig ang tinig na nagdadala ng revelasyong kailangan mo. Pero may hamon sa kwentong ito. Nang sa wakas sumagot si Samuel, magsalita Panginoon, dahil nakikinig ang iyong lingkod, nakatanggap siya ng isang mahirap na mensahe. Ipinahayag ng Diyos ang isang bagay tungkol sa hinaharap ng sambahayan ni Eli, isang bagay na nangangailangan ng tapang para ibahagi. Ipinapakita nito sa atin na
ang mga revelasyon ng Diyos ay hindi palaging madali. Minsan, tinutawag ka niya na harapin ang isang katotohanan tungkol sa iyong buhay. Baguhin ang isang bagay na hinawakan mo o gumawa ng isang hakbang ng pananampalataya na mukhang nakakatakot. Handa ka bang makinig kahit ang revelasyon ay may kasamang hamon? Dahil sa mga sandaling iyon mismo, binubuksan ng Diyos ang iyong mga mata sa mga katotohanang nagbabago. Gusto kong hikayatin ka ngayon, tinutawag ka ng Diyos sa iyong pangalan, katulad ng pagtawag niya kay Samuel. Marahil nagsasalita siya sa isang sandali ng katahimikan, sa isang talata na binasa mo, o kahit ngayon habang pinapanood mo ang videong ito. Ang revelasyong hindi mo pa naunawaan hanggang ngayon ay maaaring naghihintay lamang ng isang bagay, ang iyong sagot. Sabihin mo sa Kanya ng buong puso, magsalita, Panginoon, dahil nakikinig ang iyong lingkod, at pagkatapos maging alerto. Dahil kapag nagsimula kang makinig, ang mga pintuan ng pag-unawang espiritual ay bubuksan. Call to action. Bago natin ipagpatuloy, gusto kong anyayahan kang maging miyembro ng channel. Sa pamamagitan nito, tinutulungan mo ang magdala ng damit sa mga nangangailangan sa buong mundo. Ang iyong pakikilahok ay gumagawa ng tunay na pagbabago sa buhay ng mga nagdurusa, at kung hindi mo magawang maging miyembro, pakikalikayan mo, huwag laktawan ng mga ad. Ang bawat panunood ay tumutulong din sa amin na ipagpatuloy ang misyong ito. Sama-sama, pinapakalat natin ang pag-ibig ng Diyos at ang Kanyang salita. Bago natin ipagpatuloy, gusto kong anyayahan kang gumawa ng isang makapangyarihang bagay. Sa mga komento, isulat, magsalita, Panginoon, dahil gusto kong makinig, o ibahagi ang isang sandali kung saan naramdaman mong nagsasalita ang Diyos sa iyo pero hindi ka sigurado kung siya yon. Ang gawaing ito ng pagpapahayag ay nagpapalakas sa iyong espiritu at nagbibigay inspirasyon sa iba na nanonood. At kung hinintay ka ng mensaheng ito, huwag kalimutang i-like. Tumutulong ito na dalhin ang salitang ito sa mas maraming pusong gutom sa Diyos. Ngayon, isang tanong para sa iyo. Paano kung ang revelasyong hinintay mo ay hindi lamang nakasalalay sa pakikinig sa tinig ng Diyos, kundi sa pagkilala sa isang paanyaya na inilagay na niya sa harap mo? Isang paanyaya na nakatago sa isang pangako na ginawa ni Jesus, pero nakalimutan ng marami sa atin. Sa susunod na sandali, tuklasin natin ang isang katotohanan na maaaring ang susi sa pagbukas ng kasaganaan na hinintay mo. Huwag kang umalis dahil ang susunod ay maaaring magbago ng lahat. Ang pangitain na nagbabago ng puso na naranasan mo na bang magkaroon ng isang sandali kung saan bigla na lang nagkaroon ng saysay ang lahat. Isang sandali kung saan nakita mo ang isang bagay ng napakalinaw na nagbago ang paraan kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili, ang Diyos, at kahit ang mundo sa paligid mo. Bihira ang mga sandaling ito, pero kapag nangyari, may kapangyarihan silang baguhin ang iyong buhay. Paano kung ang revelasyong hindi mo pa naunawaan hanggang ngayon ay naghihintay ng isang pagtatagpo tulad nito? Isang pagtatagpo na hindi lamang magbubukas ng iyong mga mata, kundi pati na rin ng iyong puso. Ngayon, susuriin natin ang isang makapangyarihang kwento na nagpapakita kung paano ibinubunyag ng Diyos ang Kanyang mga pinakamalalim na katotohanan. Ang pangitain ni Isaias sa templo na matatagpuan sa Isaias 6:1. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang propeta. Ito ay tungkol sa iyo at sa kung ano ang nangyayari kapag tinawag ka ng Diyos na makita ng lampas sa tabing. Sinasabi ng Biblia na sa taon ng pagkamatay ng Hari Uzias, nagkaroon si Isaias ng isang pambihirang pangitain. Nakita niya ang Panginoon na nakaupo sa isang mataas at maringal na trono na ang kanyang kaluwalhatian ay pumupuno sa templo. Ang mga serafin ay umaawit, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Puno ng kanyang kaluwalhatian ang buong lupa. Napakaganda ng eksena na ang mga pundasyon ng templo ay nayanig at napuno ng usok ang lugar. Pero narito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng kwentong ito para sa atin. Bago matanggap ang revelasyon ng Diyos, kailangang makita ni Isaias kung sino talaga ang Diyos at kung sino siya sa harap niya. Isipin mo sandali ang iyong sariling buhay. Ilang beses mo nang sinubukang unawain ang mga pangako ng Diyos, pero naramdaman mong maliit, hindi karapat-dapat, o kahit nawala, marahil naisip mo, paano ako mabibigyan ng Diyos ng malaking revelasyon
solusyon kung nahihirapan pa rin ako sa maraming pagkakamali. Ipinapakita sa atin ang kwento ni Isaias na ang revelasyon ng Diyos ay madalas nagsisimula sa isang pangitain ng kanyang kabanalan. Nang makita ni Isaias ang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian, hindi lamang siya namangha, nahintay siya, sumigaw siya, "Kahabag-habag ako, nawala na ako, sapagkat ako ay taong may maruming labi at nakatira ako sa gitna ng mga taong may maruming labi at nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo." Isaiah 6:5. Paano kung ang dahilan kung bakit hindi mo pa naunawaan ng revelasyon ay dahil hindi mo pa nakita ang Diyos kung sino talaga siya? Ang pangitain ng Diyos na ito ay nagbago ng lahat para kay Isaias. Napagtanto niya ang kanyang sariling kahinaan, ang kanyang mga kasalanan, ang kanyang kawalan ng kakayahan sa harap ng kabanalan ng Panginoon. Pero narito ang magandang balita. Hindi binubunyag ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian para hatulan tayo, kundi para baguhin tayo. Nang ipinahayag ni Isaias ang kanyang kalagayan, isang serafin ang humipo sa kanyang mga labi ng isang nagbabagang baga mula sa altar at sinabi, "Narito, hinipo nito ang iyong mga labi. Ang iyong kasamaan ay inalis at ang iyong kasalanan ay pinatawad." Isaiah 16:7. Sa isang iglap na puripika si Isaias, hinintay na matanggap ang revelasyon na mayroon ang Diyos para sa kanya. Paano kung hinintay lamang ng Diyos na kilalanin mo ang iyong pangangailangan sa Kanya para ipakita sa iyo ang katotohanang hinintay mo? Gusto kong magbalik tanaw ka sa isang bagay. Ano ang humihinto sa iyo na makita ang kaluwalhatian ng Diyos? Marahil ang mga kasalanang dala mo sa katahimikan, iniisip na diskwalipikado ka. Marahil ang pagmamataas na nagpapaniwala sa iyo na kaya mong unawain ang lahat ng mag-isa. O marahil ang mga abala ng araw-araw na humihinto sa iyo na huminto at pagmasdan kung sino ang Diyos. Ipinapakita sa atin ang pangitain ni Isaias na ang revelasyon ng Diyos ay dumating kapag inilalagay natin ang ating sarili sa harap niya ng may kababaang loob, handa na baguhin. Pero hindi natapos ang kwento sa pagpuripika kay Isaias. Matapos siyang patawarin, nagtanong ang Diyos, "Sino ang isusugo ko at sino ang pupunta para sa amin?" At si Isaias ngayon ay may nabagong puso. Sumagot, "Narito ako, isugo mo ako." Isaiah 6:8. Ito ang sandali kung saan natapos ang revelasyon. Hindi lamang nakita ni Isaias ang Diyos at nabago. Nakatanggap siya ng isang tawag, isang misyon, at narito ang isang makapangyarihang katotohanan. Ang revelasyon ng Diyos ay hindi lamang para iluminasyon ka, ito ay para isugo ka. Ang katotohanang hinintay mo ay maaring konektado sa isang layunin na nais tuparin ng Diyos sa pamamagitan mo. Isipin mo ang iyong buhay sandali. Ilang beses mo nang naramdaman na tinutawag ka ng Diyos para sa isang bagay na mas malaki, pero nagdalawang isip ka dahil hindi mo naramdaman na handa ka? Marahil naisip mo, "Hindi ako kwalipikado. Wala akong tamang salita, sapat na pananampalataya o sapat na tapang." Pero ipinapakita sa atin ang kwento ni Isaias na hindi ang mga perpekto ang tinutawag ng Diyos. Tinutawag niya ang mga handa. Kapag inilalagay mo ang iyong sarili sa harap niya, ipinapahayag ang iyong pangangailangan at hinintay siya na puripikahin ka, nagiging isang sisidlan ka na handa na dalhin ang kanyang mga revelasyon. Paano kung ang revelasyong hindi mo pa naunawaan hanggang ngayon ay ang simula ng isang misyon na hinintay ng Diyos para sa iyo? Gusto kong hikayatin ka ngayon. Nais ng Diyos na bigyan ka ng isang pangitain ng kanyang kaluwalhatian. Gusto niyang ipakita sa iyo kung sino siya, banal, makapangyarihan, mapagmahal, at kung sino ka sa kanya, pinatawad, tinawag, binigyan ng kapangyarihan. Pero ang pangitain na ito ay nangangailangan na huminto ka, magpakababa, at ilagay ang iyong sarili sa kanyang presensya. Marahil ito ay sa isang sandali ng tahimik na panalangin. Marahil ito ay sa pagbubukas ng iyong Biblia ng may bukas na puso. O marahil ito ay ngayon habang nakikinig ka sa mensaheng ito. Handa ka na bang makita ang Diyos kung sino talaga siya? At narito ang pinakanakakamangha. Ang pangitain ni Isaias ay hindi isang pangyayaring nag-iisa. Patuloy na ibinubunyag ng Diyos ang kanyang sarili sa mga naghihintay sa kanya. Sabi sa Biblia sa Hebreo 2:11-6 na kung walang pananampalataya ay imposibleng kalugdan
sinundan ang Diyos, sapagkat ang lumalapit sa Kanya ay kailangang maniwala na Siya ay umiiral at na ginagantimpalaan niya ang mga naghihintay sa Kanya. Ang bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa Diyos ay isang hakbang patungo sa revelasyong hinintay niya. Ang pangitain na nagbago kay Isaias ay maaaring magbago sa iyo kung handa kang sabihin, narito ako. Bago natin ipagpatuloy, gusto kong anyayahan kang gumawa ng isang makapangyarihang bagay. Sa mga komento isulat, narito ako Panginoon, o ibahagi ang isang bahagi ng iyong buhay kung saan kailangan mong makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang gawaing ito ng pagpapahayag ay nagpapalakas sa iyong pananampalataya at nagbibigay inspirasyon sa iba na nanonood. At kung hinintay ka ng mensaheng ito, huwag kalimutang i-like. Tumutulong ito na dalhin ang salitang ito sa mas maraming pusong kailangang makita ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ngayon, isang tanong para sa iyo. Paano kung ang revelasyong hinintay mo ay hindi lamang sa pagkakita sa Diyos, kundi sa pagtanggap ng isang susi na ibinigay niya sa kanyang mga alagad, isang susi na nakatago sa isang salitang ginamit ni Jesus pero hindi pinansin ng marami sa atin? Sa susunod na sandali, tuklasin natin ang isang bagay na maaring ang huling hakbang para mabuksan ang hinintay mong pagpapala. Huwag kang umalis dahil ang susunod ay maaaring magbago ng lahat. Ang perlas na nagkakahalaga ng lahat ang parabola ng perlas na may malaking halaga, Mateus 13:41-46, ay nagpapakita na ang katotohanan ng Diyos ay tulad ng isang mamahaling perlas na kayang baguhin ang ating buhay. Tulad ng mangangalakal na natagpuan ang perpektong perlas, tinutawag tayong kilalanin ang halaga ng revelasyon ng Diyos. Bakit madalas hindi natin nauunawaan ang revelasyong ito? Dahil nakakapit tayo sa mas maliliit na perlas, takot, ambisyon o abala na humihinto sa atin na makita ang inaalok ng Diyos. Ang mga bagay na ito ay mukhang mahalaga pero walang halaga kumpara sa katotohanang walang hanggan. Hindi nagkataon lamang na natagpuan ng mangangalakal ang perlas. Hinintay niya ito. Sa parehong paraan, ang revelasyon ng Diyos ay nangangailangan na maghanap tayo ng may intensyon, sumisid sa Biblia, magdasal ng taimtim at patahimikin ang ingay ng mundo. Ang paghahanap ng perlas ay hindi ang katapusan. Ipinagbili ng manggangalakal ang lahat para mapasayo ito na nagpapakita na ang revelasyon ay nangangailangan ng sakripisyo. Kailangan nating iwanan ang pagmamataas, pagdududa o mga bagay na nagpapalayo sa atin sa layunin ng Diyos. Ang mga laban sa buhay ay maaring mukhang hadlang pero tulad sila ng proseso ng pagbuo ng perlas na nagmumula sa iritasyon sa loob ng atahong. Ginagamit ng Diyos ang ating mga kahirapan para hubugin ang revelasyong nais niyang ibigay sa atin. Ano ang humihinto sa iyo na yakapin ang perlas ng Diyos? Marahil ang pagnanais na kontrolin, isang sama ng loob na hinintay o ang paghihintay ng pansamantalang kasiyahan. Magbalik tanaw, aling mas maliliit na perlas ang kailangan mong iwanan. Ang magandang balita ay ang perlas ng Diyos. Ang kanyang katotohanan at layunin ay mas mahalaga kaysa sa anumang sakripisyo. Tulad ni Pablo sa Filipos 3:8, maituturing natin ang lahat bilang pagkawala dahil sa halaga ng pagkilala kay Kristo. Bumili na maghanap ng buong puso. Sa komento isulat, pinipili ko ang perlas ng Diyos para ipahayag ang iyong pananampalataya. Ang susunod na bahagi ay magbubunyag ng katotohanang maaaring susi sa hinintay mong pagpapala. Huwag palampasin, narating mo ang dulo. Huminto ka sandali at pakikalawakan ang kahalagahan ng sandaling ito. Sa isang mundo na puno ng mga abala kung saan marami ang nagsisimula ng isang bagay at agad sumusuko, pinili mong manatili, nakikinig, binubuksan ang iyong puso para sa revelasyong nais ibigay sa iyo ng Diyos. Napakapambihira at mahalaga ito. Sabi sa Jeremias 29:13, hahanapin ninyo ako at matatagpuan ninyo ako kapag hinintay ninyo ako ng buong puso. Ikaw na nanatili hanggang ngayon ay isang hinintay ng buong puso. Gusto kong batiin ka ng buong puso ko. Isa kang tunay na peregrino ng pananampalataya, isang hinintay ng Diyos para sa mga dakilang bagay. Ngayon, naglakbay tayo sa isang malalim na paglalakbay espiritual. Tinalakay natin ang lupa ng puso na kailangang ihanda, ang pagtatagpo kay Jesus na humintay sa atin, ang tinig ng Diyos na kailangan nating kilalanin, ang pintuan na kailangan nating katukin, ang kaluwalhatian na nagbabago sa atin
kapangyarihan at ang perlas na nagkakahalaga ng lahat. Ang bawat salita, bawat kwento ay isang paanyaya na lumapit ka sa Diyos, na makita ng lampas sa tabing at tuklasin ang mga lihim na walang hanggan na inilaan niya para sa iyo. At narito ang katotohanang nais kong dalhin mo. Ang videong ito ay hindi ang katapusan. Ito ang simula ng isang bagong yugto sa iyong paglalakad kasama ang Diyos. Tinutawag kanyang magpatuloy sa paghihintay na huwag sumuko dahil ang revelasyong natuklasan mo ngayon ay isang simula lamang ng kanyang plano para sa iyo. Gusto kong anyayahan kang silyuhan ang sandaling ito ng isang gawa ng pananampalataya. Sa mga komento isulat ang isang parirala na nagpapakita ng iyong pangako sa paglalakbay na ito. Maaaring isang bagay tulad ng maghihintay ako sa Diyos ng buong puso o isang personal na bagay na nagpapahayag ng hinintay ng Diyos sa iyo ngayon. Ang pagpapahayag na ito ay higit pa sa mga salita. Ito ay isang hakbang ng pananampalataya, isang senyales na sinasabi mong oo sa tawag ng Diyos. Ipinapangako ko na babasahin ko ang bawat komento dahil gusto kong makilala ang mga hinirang na kasama natin sa misyong ito. Mahalaga ang iyong boses at nakikita ito ng Diyos. Pero huwag dito magtapos ang iyong misyon. Kung hinintay ng videong ito ang iyong kaluluwa, ibahagi ito sa isang hinintay ng mensaheng ito. Isipin ang kaibigang nalilito, isang miyembro ng pamilya na kailangan ng pag-asa, o kahit isang hindi mo gaanong kilala pero inilagay ng Diyos sa iyong puso. Ang pagbabahagi ng videong ito ay tulad ng pagpapakalat ng isang binhi ng pananampalataya, tulad ng maghahasik sa parabulang tinalakay natin. Hindi mo alam kung aling puso ang magbabago dahil sa iyong gawa, at pakikalikayan mo mag-subscribe sa channel kung hindi mo pa nagagawa. Ang channel na ito ay higit pa sa mga video. Ito ay isang espiritual na oasis, isang lugar kung saan makakahanap ka ng pagkain para sa iyong kaluluwa linggo-linggo. Kung hindi ka pa nakasubscribe, gusto kong itanong sa iyo ng may pagmamahal, ano ang humihinto sa iyo? Marahil ang abala ng araw-araw o ang ideya na mamaya ko na gagawin ito. Pero hayaan mo akong sabihin, sa bawat pagkakataon na ipinagpapaliban mo ang pagkonekta sa isang komunidad na naghihintay sa Diyos, ipinagpapaliban mo rin ang pagkain espiritual na kailangan ng iyong kaluluwa. Huwag hayaang kumbinsihin ka ng kaaway na maliit na bagay ito. At kung nakasubscribe ka na, ipagmalaki mo sa iyong puso. Bahagi ka ng isang pamilya na nagpapakalat ng salita ng Diyos sa mga lugar kung saan marami ang walang simbahan, walang Biblia o walang gabay. Isa kang ambasador ng kaharian at ngumingiti ang Diyos sa iyo. Ang channel na ito ay may espesyal na layunin. Ang mga subscription ng mga miyembro, kahit sa maliit na halaga, ay tumutulong na magdala ng suporta sa mga nangangailangan sa buong mundo. Pagkain para sa mga nagugutom, damit para sa mga walang saplot, pag-aalaga para sa mga ulila at balo. Kapag nag-like ka, nagkomento, nakasubscribe o nagbabahagi, sinasabi mo, gusto kong maging bahagi nito. Tinutupad mo ang Galatas 6:10. Gumawa tayo ng kabutihan sa lahat, lalo na sa mga miyembro ng pamilya ng pananampalataya. Ang iyong aksyon dito ay hindi lamang isang pag-click. Ito ay isang dagundong ng pag-ibig na umuugong sa langit at lupa. Gusto kong hilingin sa iyo ang isang huling bagay. Huwag patayin ang videong ito ngayon. Hayaang tumugtog ang musika sa loob ng ilang minuto. Kunin ang sandaling ito para ipikit ang iyong mga mata, huminga ng malalim at purihin ang Diyos sa ginawa niya sa iyong puso ngayon. Magpasalamat sa kanyang salita, sa kanyang presensya, sa pangako na kasama mo siya. Ito ay isang banal na oras, isang espasyo para maramdaman mo ang Espiritu Santo na yumayakap sa iyo. Huwag putulin ang koneksyong ito. Manatili hanggang sa dulo dahil maaring may hinintay pang salita ang Diyos para sa iyo sa katahimikang ito. Minamahal ka, tinawag ka, at nagsisimula pa lamang ang Diyos na ipakita sa iyo ang hinintay niya para sa iyo. Magpatuloy sa panonood ng mga video ng channel dahil ang bawat isa ay isang bagong pagkakataon na marinig ang tinig ng Diyos. Nawa ang kapayapaan ni Kristo ay sumainyo at magkita tayo sa susunod na video. Amen.